Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arian Madla at shoutout kay Jorel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay isang one-sided na pagpatay na matatawag na kahihiyan. Para itong grupo ng mga sisiw na sama-samang umaatake sa tigre. Siguro, sa amin, halos lahat ng laban sa buhay namin, pero para sa kanya, kusa na lang naglalaro ng maliliit na laruan ang tigre habang umiidlip. Sa simula, ang apat na makalangit na hari ng Apollo ay nakipagtulungan sa isang grupo ng mga bayani sa Yitan upang bumuo ng isang tansong pader at hanay ng bakal. Akala nating lahat ay hindi tayo magagapi. Kahit na matalo tayo, hindi tayo mawawalan ng malaki. Ngunit ang hindi natin alam ay isang nakakahiyang pagkatalo ang naghihintay sa atin. Muntik na kaming hindi mag-abot ng ilang rounds of hands at tuluyan ng natalo. Sa harap niya, para kaming isang grupo ng mga bata na tinatapakan at minamanipulan niya sa gusto niya. Malungkot ding kinuha ng halimaw sa lupa ang mga salitang, "Oo, ang kapangyarihan ng Helios ay masyadong kakilakilabot, at hindi tayo nasa parehong pagkakasunod-sunod ng magnitude." Maaari niyang kontrolin ang yin at yang sa kanyang kalooban, o baguhin ang langit at lupa sa kalooban. Siya ay hindi magagapi. Ang halimaw ng tubig ay umalangaw-ngaw, kaya niyang kontrolin ang oras at lahat ng bagay dito. Sa kanyang mga salita, siya ang ganap na Panginoon ng gubat at ang tanging Panginoon ng gubat. Ito ang kanyang teritoryo. Pagkatapos noon, naging komportable na kami para pangasiwaan ang aming mga posisyon at sundin ang mga salita ng Diyos ng araw. Tumingin ang halimaw sa lupa kay Aaron at sinabing, "Bagamat napakalakas mo, madadaanan mo ang Moon Lake at kahit direktang talunin ang apat nating magkakapatid, hindi ko masasabi sa iyo ang totoo. Ang agwat sa pagitan mo at ng Diyos ng araw." Biglang nagsenyas ang kanyang tigre gamit ang kanyang kamay. Ang kahulugan ay napakalinaw. Ang isa ay langit at ang isa ay lupa. Maaari kaming makipaglaban sa iyo, ngunit halos wala kaming kapangyarihan na lumaban sa harap ng Sun Holy Yuan. Sa makatuwid, hindi namin ito pagmamalabas, nagsasabi lang kami ng totoo. Pumayag din ang Water Monster. Hindi nagsalita si Han Sanchen, at ang buong tao ay nahulog sa pagmumuni-muni. Ang apat na makalangit na hari ay nakipaglaban sa kanilang sarili at sa Diyos ng araw, at sila talaga ang pinakakwalipikadong magkomento. Bukod dito, maaaring maapektuhan ng taong iyon ang mahinang kakaibang pananalita ni Tianjin na libu-libong milya ang layo. Gaano ito kalakas? Sa katunayan, ang Aaron ay may ilang mga numero sa kanyang puso. Ngunit hindi natakot si Aaron, napakalakas niya na halos mapatay niya ako ng direkta. Malinaw, mawawalan ng saysay ang taya mo. Pero dahil nasa kustodiya ka, dapat kong malaman na may pag-asa akong manalo, hindi ba? Kung ang banal na Yuan ay may tunay na katawan ng Diyos, kahit na ikaw ay makapangyarihan, hindi kami gugugol ng kaunting lakas para sa iyo, dahil ang banal na Yuan sa oras na iyon ay tiyak na isang pinakamataas na pag-iral na higit sa tunay na Diyos. Kung wala ang banal na katawan, gaano man ito kalakas, ito ay palaging isang kaluluwa. Marahil ito ay halos hindi magagapi laban sa ating mga kapantay, ngunit sa mukha mo na may banal na katawan, hindi namin alam kung ano ang magiging resulta. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit handa kaming tumaya sa iyo. Ikaw ang unang tao sa mga taon na pumunta dito at hindi isang patay na kaluluwa, kaya ito ay kawili-wili. Ngumiti si Aaron. Sa totoo lang, kahit si Aaron mismo ay nakaramdam ng kawili-wili pagkatapos makinig sa kanila. Gusto pa niyang pumunta sa Holy Yuan meeting saglit. Ang madaling araw at takip-silim ay ang oras kung kailan nagpapalitan si Yin at Yang sa pagitan ng gubat at sila ang pinakamahina, ibig sabihin mayroon kang mga 4 na oras sa isang araw upang labanan.
Kung lumampas ka sa oras na ito, maaari kang tumakas o makatipid ng kaunting enerhiya upang maghukay ng isang butas upang mailibing mo ang iyong sarili. Nang gumalaw ang halimaw sa lupa sa kanyang kamay, ang lupa sa bakana ng kuweba ay naging wala sa isang kisap mata. Nang bumalik si Aaron, ang halimaw na tubig at halimaw sa lupa sa kuweba ay matagal nang nawala. Paglabas ng kuweba, tumingala si Aaron at tumingin sa sikat ng araw sa kalangitan sa pagitan ng mga dahon. Pagkatapos ay ngumiti ako ay 3,000 yuan, Saint Han. Pagkatapos, ang Aaron ay tumungo patungo sa Ritan, na hindi kalayuan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa pagitan ng 4 at 5 PM, nakarating na ang Aaron sa gilid ng Ritan. Hindi tulad ng Moon Lake, ang Sun Lake ay parang mabangis na Yellow River laban kay Buddha. Ang dagandong ng mga alon ay parang isang umaatungal na galit na hayop. Ang dalawang malalaking ilog ay paalang na umaagos mula kaliwa hanggang kanan, at ang malaki at magulong tubig ay mabilis na dumadaloy sa Sun Lake. Pagkatapos, bumababa ito sa daan patungo sa gitna, at tila dumadaloy sa gitna ng lawan ng araw. Tulad ng isang bilog na higanteng hayop na may malaking bibig, ibinuka niya ang kanyang bibig at malakas na uminom laban sa dalawang ilog. Matapos mahugasan ang ilog sa kanyang bibig, tuluyan na itong nawala sa gitnang lalamunan. Bagamat halos 1 milya pa bago makarating sa Ritan, ang mga tainga ni Aaron ay ganap na nagbago, at ang dagandong ng malalaking alon ay pumuno sa lahat ng kanyang pandinig. Tao lang yan. Kung hindi man, kung may iba, kahit na gusto mong makipag-usap, natatakot ako na ang ganitong paraan ng komunikasyon ay umasa sa sigawan. Maaga pa para makita ang langit. Aabutin ng mahigit kalahating oras bago lumubog ang araw. Ang Aaron ay nakahanap lamang ng isang malaking puno sa likod, at pagkatapos ay nagsanay ng kanyang sarili, na siyang huling paghahanda para sa digmaan. Kung ikukumpara sa Aaron sa panahong ito, ang bahay na gawa sa kahoy ay mas tahimik. Ang lahat ay abala sa pagsasanay at pagpapabuti sa mundong ito na may higit na aura kaysa saan man. Gayunpaman, sa oras na ito, isang malaking pagsabog ang tumama. Ang tunog ay maaaring tumagos sa eardrum. Kasabay nito, ang marahas na pagyanig ay lubos ding gumising sa lahat mula sa paglilinang at pagninilay-nilay. Sina Ning Yu at Chen Shuang ang pinakamabilis na nagmuni-muni. Nang sila ay alerto, bigla nilang itinaas ang kanilang espada at tumingin sa malayo sa kanilang harapan na parang sulo. Sa oras na ito, mayroong isang malaking ulap ng kabute na direktang tumataas. Nang makita ito ng mga tao sa mundo tulad ni Moyang sa unang tingin, hindi nila naisip kung ang bombang nuclear ng anumang pamilya ay sumabog. Ngunit nang maisip nila na ito ang mundo ng 8 mga aklat sa kaparangan, hindi nila maiwasang magtaka pa. Hindi isang bombang nuclear. Shit, ano yon? May kaaway ba? Halos habang nagmumuni-muni si Moyang at ang iba pa, nagkatinginan na sina Chen Shuang at Ning Yu, mariing tumanggo sa isa't isa, at nagmamadaling pumunta doon ng walang sabi-sabi, na may dalang espada. Pumunta ka. Umungol din si Moyang, ikanaway ang kanyang kamay, at pinamunuan ang isang malaking grupo ng mga kapatid ng misteryosong lalaki upang sumugod sa kanya. For a time, daan-daang tao ang nabaliw. Sinulyapan ni Qingji ang Diablang Bait iyan. Nagpalitan din sila ng mata sa isa't isa at nagmamadaling sumunod sa kanilang mga alagad. Tulad ng Young Master Yu, Panggalan, Zia Wei, kasama ang matanda, ay hindi nang ahas na magpabeya at umalis kasama ang koponan. Sa pamumuno ni Big Xiaosheng sa Jiangho, ang ilan sa natitirang mga disipulo ay mabilis ding nagsimulang mag-deploy sa sito. Pinamunuan ni Big Xiaosheng sa Jiangho si Linlong at 12-12 ng mga taong may kakayahang sumugod sa bahay na kawayan. Sa kaso ng anumang emergency, alam ni Big Xiaosheng sa Jiangho na ang kaligtasan ni Ivory ang pinakamahalaga. Lahat, makinig sa akin ng malinaw. Libu-libong araw na tayo sa lugar na ito. Matagal na tayong dinala ng pinuno ng alyansa para kumain at uminom ng maanghang na pagkain. Mas maraming banal na kawal at hayop ang maglilingkod sa iyo. Ngayon, sinasabi ko lang na kung wala ang iba dito, ang kaligtasan ng asawa ng pinuno ay may iwan sa amin. Si Big Xiaosheng sa Jiangho ay tumakbo patungo sa bahay na kawayan at umungol ng galit. Pagkababa ng boses, sabay-sabay na sumigaw ang mga general sa likuran nila, paprotektahan ko ang asawa ng pinuno ng alyansa. Nandito ang asawa ng pinuno ng alyansa,
Maghihintay ako, at hindi ako mabubuhay kung wala ang asawa ng pinuno ng alyansa. Kung wala ang Aaron, wala na sila ngayon. Ano sila bago ang Aaron? Gayunpaman, sila ay mga langgam lamang sa Jangho at mga tipaklong sa mundo. Hanggat ginagawa nilang hindi masaya ang iba, maaari lamang silang maging isda sa mga mangkok ng iba. Hindi banggitin ang mga ito, kahit na ang ilang mga tao na sumunod sa iba para sa paghahanap buhay ay lubos na naantig. Sa iba, sila ay kumpay lamang ng kanyan para sa kamatayan. Ngunit dito sa Aaron, sila ay ganap na naiiba. Ang bawat isa sa kanila ay tila maingat na nilinang. Hindi lamang sila mayroong espesyal na pagsasanay na pinangarap nila sa buong buhay nila, kundi pati na rin ang mga banal na sundalo at hayop. Handa silang mamatay. Isang grupo ng mga taong uhaw sa dugo ang sumugod sa bahay na kawayan na may naghihingalong puso. Pagdating pa lang sa bahay na kawayan ay agad na pinaligiran ng 12 ng mga tao ang bahay na kawayan at buong pagmamasid sa paligid. Sa oras na ito, walang pakialam si Baek Xiaosheng sa Jangho. Diretso niyang binuksan ang pinto at nagmadaling pumasok kasama ang mga tao. Gayunpaman, pagpasok niya sa bahay, siya ay ganap na tulala. Halos sabay-sabay, biglang huminto si Ningyu at ang iba pang sumugod sa ulap ng kabute sa kabilang panig at tumitig sa kanilang mga mata. Storytelling channel sa YouTube. Sa loob ng bamboo house. Walang laman. Si Ivory ay wala sa bamboo house. Bukod dito, ang mga kobrekama sa kama ay nakasalansan sa abnormal na pagkakasunod-sunod, na nagpapakita rin na si Ivory ay hindi dinukot, ngunit mas malamang na lumabas ng mag-isa. Gayunpaman, walang sino man sa cabin ang nakapansin sa kanyang hitsura. Naturally, walang maraming lugar na mapupuntahan niya. Bigla, si Baek Xiaosheng sa Jangho ay biglang dumilat, na parang may naalala. Hindi. Sa sumunod na segundo, hindi alintana ang pagdududa ng mga tao sa paligid niya, mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at nagmamadaling lumabas ng bahay na kawayan kasama ang mga tao. Nang lumabas ako at tumingin sa malaking ulap ng kabute sa di kalayuan, ang mukha ni Baek Xiaosheng sa Jangho ay parang hamog na nagyelo, at isang nagbabantang premonition ang bumangon mula sa kaibuturan ng aking puso. Walang. Ivory ay wala doon. Nakaraan. Ang boses ni Baek Xiaosheng sa Jangho ay nanginginig, at ang buong tao ay nababalot ng mapanglo. Kasama ang isang grupo ng mga may kakayahang tao, mabilis siyang sumugod sa lugar ng Mushroom Cloud. Doon, isang malaking grupo ng mga tao, tulad ni Ningyu at Qin Shuang, ay bigla ding binawasan ang kanilang bilis ng pasulong malapit sa ulap ng kabute. Sa wakas, ganap na tumigil ang grupo. Mga mata, ngunit sa oras na ito, ang kolektibo ay tumingin sa hindi kalayuan. Kahit na ang ulap ng kabute ay hinaypan at ikinalat ng hangin, ito ay mas mataas pa rin kaysa sa bundok, at mayroong isang malaking hukay sa lupa 10 metro sa ibaba ng mga paa nito. Ang diameter ng butas ay hindi bababa sa higit sa 20 metro at ang lalim ay halos 2 metro, na tila nataman ng isang meteorite na biglang bumagsak sa kalangitan. Nagbubuga ito ng itim na usok, sabi nga ng mga tao, hindi ito tinamaan ng kung ano, ngunit pinasabog ng kung ano. Sa tabi ng hukay, bahagyang tumayo ang isang babae. Lumulutang ang kanyang mga puting damit, kaakit-akit ang kanyang tindig, at ang perpektong tampok ng kanyang mukha ay nagmumukha siyang diwata sa pagpipinta. Ivory. Sa pagtingin sa lalaking nasa harapan niya, hindi mapigilan ni Ningyu na sumimangot at sinabing. Medyo kumunat din si Qin Shuang sa mga kilay na willow. Talagang hindi malinaw kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Bakit nandito si Ivory? Anong ginagawa niya dito? Ano ang nangyari sa malaking hukay sa tabi niya at sa pagsabog ngayon? Isang serye ng mga tanong ang lumutang sa isipan ni Qin Shuang at sa isipan ng lahat. Sobrang walang laman dito. Halos lahat ng bagay sa paligid ay makikita nila sa isang sulyap. Wala silang makitang ibang estranghero, na nangangahulugan din na ang mga bagay ay tila hindi sinasalakay ng mga dayuhang kaaway gaya ng iniisip nila. Kaya, ito ay kakaiba. Ang tanging paliwanag ay, gayunpaman, sa oras na ito, may nagbigay sa kanila ng sagot. Si Ivory, naganap na nasa seryosong kalagayan, ay tila hindi napansin ang kanilang pagdating, lalo pa ang halos lahat ng mga tao sa buong Mystery Alliance. Siya ay napakaseryoso, ayon sa mahirap at kakaibang paraan ng pag-iisip ng langit, isang maliit na swerte, na sinundan ng isang maliit na puwersa sa kanyang mga paa,
at ang kanyang misteryosong poster ay lumipad sa oras. Parang lumulutang na diwata. Pagkatapos, lumipad siya sa hangin, marahang ipinikit ang kanyang mga mata at nag-concentrate, inalala ang kanyang mga aksyon ngayon, at sinundan ng kanyang mga kamay ang kanyang puso. Sa sumunod na segundo, bahagyang hamampes ang kamay. Boom! Bang! Isang malakas na kalabog ang dumating. Ang anti-Buddha sa buong lupa ay nanginginig ng husto na parang tinamaan ng marahas. Kasabay nito, sa pagitan ng mga protrusions ng pagsabog kung saan naganap ang malakas na ingay, isa pang malaking hukay na may 10-10 metro ang direktang lumitaw. Ang isang bago at mas malaking ulap ng kabute ay tumataas din. Halos magkasabay sina Ning Yu at Qin Shuang. Nagsalubong ang kanilang mga kilay at nagtama ang kanilang mga mata. Parang impyerno. Para sa isang oras, ang ilang mga utak ay nag-crash. Ang iba pang mga disipulo sa likod niya ay bamuka ang kanilang mga bibig sa isang hugis na sapat na upang maglagay ng isang malaking itlog. Sa likuran, ang Jiang Hobei Xiaosheng at ang iba pa na nagmamadaling dumating kasama ang kanilang mga talento ay nakatayo rin sa parehong lugar ng ganap sa malaking pagsabog. Kahit na malayo pa sila, kitang-kita nila ang pagbagsak ng kamay ni Ivory at pagkawasak ni Ivory. Walang kakayahan si Ivory. Wala na talaga silang chance na magkita. Si Lin lang ang tinamaan ng pagbawas ng dimensionality ni Ivory noong siya ay nasa Xuanyuan World. Ngunit ngayon, hindi tulad ng dati, si Lin Long ay lumaki na, habang si Ivory ay inuusig sa Fuja at pababa na. Ang pagitan ng dalawa ay napakaliit. Ngunit sa sandaling ito, si Lin Long ay tanga. Dahil sa sitwasyong ito, kailangan ba itong matamaan ng dimensionality reduction? Si Bai Xiaosheng at iba pa sa Jiangho ay hanggal din. Kahit na hindi nila nakita si Ivory, maaari nilang hulaan ang pangkalahatang antas ng Ivory, ngunit ano ang sitwasyon Yun na nga ngayon? mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!